Ika-45 kaarawan nga ng aking kapatid na si Kalitoy. At para naman meron nga kaming pagsalu-saluhan ay magluluto na nga lang ako ng aming hapunan. Hindi rin naman sila masyadong mahilig sa mga meriendahan at ang gusto nga nila palagi ay kanin at ulam. At dito nga sa ipinabili ko kay daddy na 1.5 kilo ng baka ay iluluto ko na nga lang itong mechado. At bago ko nga ito iluto ay ibinabad ko nga muna sa toyo, kalamansi at pamintang pino. At ibababad ko lang muna yan ng mga 1 orasin. At habang nakababad pa nga yung pang mechado ay eto nga at nag-request naman si Ate Maya na magluto nga rin ako ng lasagna. Konti lang din naman ang aking iluluto nito dahil kami lang din naman ang kakain nito. Dahil kapag nakahain na nga ito sa lamesa ay mas pipiliin talaga nila ang kanin at ulam. At pagkalagay ko nga nito sa mainit na tubig ay pakukuluan ko lang siya ng mga 5 minuto. At para naman hindi nga ito magkadikit-dikit at mapunit ay paminsan-minsan ko nga lang siyang hinahalo. At mabilis lang din itong iluto at hindi nga ito kagaya ng pasta ng spaghetti. At pagkalipas naman ng 5 minuto ay inilagay ko na nga siya dito sa salaan at huhugasan ko naman niya ng malamig na tubig. At sa pagluluto nga nito ay 2 sauce nga ang aking gagamitin at uunahin ko nga yung red sauce. At dito nga ay inilagay ko na nga sa kawali ang giniling na baboy at hihintayin ko lang yan hanggang sa maiga nga yung kanyang tubig. At nung maiga na nga yung kanyang tubig at naging ganito na nga siya ay tatanggalin ko naman yan at sunod ko naman gagawin ay magigisa na nga ako ng bawang, sibuyas at nung umamoy na nga yung bawang at sibuyas ay muli ko ngang ibinalik yung giniling na baboy. At nung maging kulay brown na nga yung giniling ay naglagay naman ako ng 1 lata ng mushroom. At para naman sa mga pampalasa ay naglagay nga ako ng 1 peraso ng nor pork cubes, pamintang pino at saka ng rosemary. Naglalagay rin ako dito ng konting tomato paste at ang tendency nito kapag naglalagay nga ako nito ay mas nagiging malapot nga yung kanyang red sauce. At syempre ang kukumpleto sa ating red sauce ang spaghetti sauce at ang gamit ko nga dito ay ang Italian sauce. Dahil ito nga yung sauce na medyo maasim-asim. Medyo nagkulang lang sa konting alat kaya naman nagdagdag nga lang ako ng konting iodized salt. Natapos ko na ang iluto ang red sauce at ang sunod ko namang iluluto ay yung kanyang bechamel sauce na tinatawag na white sauce. Naglagay lang ako ng 1/4 na hiwa ng butter at hihintayin ko naman yan hanggang sa matunaw. At nung matunaw na yung butter ay naglagay naman ako ng 3 kutsara ng all-purpose flour. Hahaluin ko lang yan hanggang sa matunaw nga yung inilagay kong flour at pagkatapos niyan ay maglalagay naman ako ng 2 Alaska evaporada. At nung medyo lumalapot na nga yung kanyang sauce ay naglagay naman ako ng grated cheese. Pagkatapos ay muli ko nga hinalo at nung naging ganito na nga siya kalapot ay okay na nga ito. At dahil wala nga akong oven dito kaya naman dito ko na nga lang siya iluluto sa kawali. At sa pinakailalim ay naglagay na nga ako ng red sauce at pagkatapos naman ay isinunod ko na nga yung white sauce. At sa pangatlong layer naman ay inilagay ko na nga yung lasagna pasta. At paulit-ulit ko nga lang yung gagawin hanggang sa matapos nga hanggang sa pinakaibabaw. Naging paborito ko nga ito sa tuwing kakain kami ng Greenwich kaya naman inaral ko nga para nga sa ganun ay hindi na nga kami bumili. Kaya naman kapag ganito nga na may okasyon ay hindi nga rin ito nawawala. At para naman mas sumarap nga siya sa pinakaibabaw naman ay naglagay nga ako ng 5 hiwa ng quick melt cheese. At nagbudbud pa nga rin ako ng konting rosemary. Pagkalipas naman ng ilang minuto kung pagkakasalang sa apoy ay eto na nga siya. At para naman sa iluluto kong mechado ay eto nga at inumpisahan ko na nga siya sa pagpiprito. Medyo pinapula-pula ko lang ng bahagya at pagkatapos ay sunod ko namang ipinirito ang patatas at nilagyan ko nga lang niya ng bahagyang design. Wala lang, para lang mas maganda siyang tignan. Pagkatapos ay sunod ko namang ipinirito ang carrots at bell pepper. Pagkatapos kong makapagprito ay mag-uumpisa na nga ako sa pagluluto at ang una ko nga
ang iginisa ang bawang, sunod naman ang sibuyas at kamatis. Pagkatapos ay isinunod ko na rin ang karne ng baka at naglagay na rin ako ng isang peraso ng beef cubes. At para mas lumasa nga yung tomato sauce ay inilagay ko na rin. At nung malambot na nga ang karne ay inilagay ko na nga yung pritong patatas, carrots at bell pepper. At para naman merong konting anghang ay naglagay rin ako ng konting siling labuyo. At sa pinakahuli ay naglalagay rin ako ng grated cheese at isa rin ito sa nagpapasarap sa mechado. At pagkatapos ko namang makapagluto at makapaghanda ay eto nga at pinauwi na nga sila ni Daddy at ang alam lang nila ay kakain lang ng hapunan. At pagpasok naman ng my birthday ay nagulat nga siya at hindi naman niya alam na meron nga ang iba pa kaming inihanda para sa kanya. At wala talaga siyang kahalahalata habang ako ay nagluluto kanina ng ulam dahil ang alam nga talaga siguro niya ay pang-ulam lang para sa hapunan. Dahil bago nga siya gumising ay yung ibang ang pagkain ay itinago nga muna namin para hindi nga niya makita. At bago naman kami kumain dyan ay pinag-wish ko nga muna siya at ipinavlog ko nga yung candle. At sabi niya nga dyan ay ngayon nga lang daw siya nakapag-birthday. Ang ibig niya sigurong sabihin ay ngayon lang siya nakapag-celebrate ng kanyang birthday. Dahil nga noong mga bata pa nga kami ay hindi nga namin nararanasan ang mga ganitong birthday. Dahil mas uunahin pa nga ang bumili ng pagkain kesa nga ibili ng handa. Tapos dumating na rin sa puntong maaga na rin kaming nawala ng ama at tanging sinanay ko na lang ang nagbuhay sa amin. At dahil ako nga yung panganay ay ako na rin ang naging katuwang ni nanay ko sa paghahanap buhay kaya naman tumanim nga sa isip ko na hindi ako pwedeng magpabaya dahil ako nga yung panganay. At kahit nga matatanda na sila ay gusto ko rin na maranasan nila na makapag-birthday kahit sa simple lang. Kagaya na lang na makapag-blow ng candle dahil ito nga hindi man lang namin naranasan noong mga bata pa kami. Paano? Samahan nyo na lang muna kaming kumain at ipag-celebrate ang birthday ng aking kapatid. At kung natapos mo ang video na to, paki-comment kung taga saan ka para alam ko kung saan nakarating ang video na to.